Sa isang matinding balita, tila nagulat si Senadora Risa Hontiveros sa mga ipinaliwanag ni Atty. Balayan. Hindi raw nakita ng Senadora ang mga posibilidad sa simpleng pag-aakusa ng individual ng walang matibay na ebidensya. May lumabas nga na balita na posibleng makatikim ng kulungan si Senadora Hontiveros kasama ang mga peking testigo laban kay pastor na si Apollo Kibuloy. Kung hindi nga raw mapapatunayan ang mga aligasyon, malaki ang pinsalang maaring maidulot sa Senadora. Ngunit kapag napakita na hindi guilty si pastor, tiyak na mas malaki ang kahirapan at kakaharapin ng kaso. Sa kabila ng mga akusasyon, may aspeto pa rin ng pag-aatubili sa kasong ito. Ang pagiging maingat sa pagsasabi ng mga aligasyon ay mahalaga upang hindi masira ang reputasyon ng kahit sinuman. Hindi lamang ito usapin ng pagiging mayaman sa ebidensya kundi pati na rin sa pagpapalakas ng integridad at pagiging patas sa korte. Sa kasalukuyang sitwasyon, mahalaga ang proseso ng hustisya upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng batas. Ang kahalagahan ng tamang pagsisiyasat at pagpapatupad ng batas ay hindi dapat mawalan ng kahulugan sa harap ng mga kontrobersyal na kaso tulad nito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Consistencies po, no? Ako, personal knowledge ko doon sa mga witness na yon, tsaka based din sa mga pahayag ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Maaari ba silang makasuhan doon sa kanilang pagsisinungaling, attorney? Opo. Yan papasok yan sa mga criminal perjury, no? Or false statements. Yan po covered ng ating batas, no? Pagka ikaw ay nagsinungaling under oath, ikaw ay mananagot, no? So I think at the proper time, yung mga abogado po ni Pastor, no? Or yung mga naging subject na mga ganyang perjured statements, dapat silang managot. Yung pong naging ruling nila sa aming show cause order, parang hindi po pinag-usapan ng entire committee, no? Kung babasahin niyo po yung ruling, ang nakapirma lang po doon si Senator Hontiveros, no? Parang hindi po sila nag-deliberate. Nako mga kaibigan, mukhang meron pong maghimas, rehas. Nako. Ito na yung sinasabi natin, guys. Dumating na po. Ito na po ang pinaka resback, no? Resback po ni Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Malamang sa malamang, nako, may makakatikim dito, guys. Meron po makakatikim dito ng malamig na rehas. Mukhang sa bilibid or mukhang sa kulungan po magpapasko. Nako, humanda kayo, ha? Yung si ano ba yung pangalan nun? Alias Amanda, alias Rene, alias Jackson. Nako, kung sino-sino pa yung mga alias na yan, humanda kayo. Dahil ito na po ang pinaka-respect po ni Pastor Kibuloy, mga kaibigan, no? Ito po, finally, guys. Finally po, nagsalita na po itong si attorney, no? Ito po yung abogado ni abogado po ni Pastor Kibuloy na si Attorney Elvis Balayan po, mga kaibigan. Finally, nagbigay din siya ng pahayag, guys, at nagpapaliwanag siya, mga kaibigan, na malamang sa malamang itong mga testigo po ni Hontiveros, nako, sigurado makukulong to, mga kaibigan. Kakasuhan po, guys, no? So aalamin po natin yan, pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at maki-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, mga kaibigan, live na naman tayo, guys. Happy Saturday po, happy weekend po sa ating lahat. Ito na, dumating na po yung pinakahihintay natin, guys. Ang pinakahihintay natin, nako, mukhang meron talagang maghihimas rehas. Buti nga sa inyo. Alam nyo, guys, believe din ako dito kay Attorney Balayan, Magaling din to, guys, isa din ito sa mga expert, no, sa mga batas. Buti nga kinuha to ni Pastor, Talagang magaling to, guys, no?
hindi po nila kaya to. Hindi nila kakayanin to. Parang si Attorney Topacio din, di ba? Hindi nila kinakaya. Attorney Tolentino, Attorney Suplico, Attorney Roque, Attorney Panelo, di ba? Magagaling po ng mga abogado po na nakapaligid po kay Pastor Kibuloy. Kaya guys, huwag kayong mag-alala, no? Yung alam naman natin guys na meron talagang hustisya diyan, no? Balang araw po mga kaibigan, malalaman din nila 'yan. Lalong-lalo na po 'yan si Honti Virus na sobrang yabang. Sobrang yabang. Ang dami mo palang mga kaso dati na hindi mo man lang sinagot. 'Di ba? Unang-una mga kaibigan, meron na po siyang history guys sa Farmally. Natatandaan niyo yung Farmally na yan, di ba? At meron na rin siyang history po mga kaibigan sa iba pang mga kaso na hindi naman niya sinasagot. Pero bago po natin pag-uusapan niya mga kaibigan, syempre babatiin mo natin ang mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo dahil kayo po ay tumutulong sa Pilipinas, tumutulong po sa economy ng Pilipinas, at kayo po ay nagtatrabaho, syempre, para sa inyong mga pamilya. Syempre, gusto nyo, di ba? Ganun talaga ang mga OFW. Nakaka-relate po tayo dyan, guys, no? Kasi dati rin tayong OFW. Alam natin, mahirap talaga trabaho dyan. Pero kami po ay nagpapasalamat, no? Nagpapasalamat po kami sa ating mga kababayan dyan sa abroad. At kami po ay saludo sa inyo. Kayo po ang bagong bayani. Ayan. Syempre, kumustahin din natin ang ating mga suki, ang ating mga avid listeners, viewers, subscribers, at ang ating mga members. Ang dami na natin guys. Maraming salamat sa inyo. Kayo po ang boss. Kayo ang amo. Ayan. Dahil sa inyo guys, nabuo po ang Foodinet. Lumaki po ang channel natin. Kaya sobrang papasalamat po namin sa inyo mga kaibigan dahil dandyan po kayo. No? Through thick or thin, kahit anong mangyari, kahit anong mga issue, andyan pa rin kayo at sumusubaybay po sa aming channel. Kaya maraming salamat po sa inyo guys, no? Huwag kayong mag-alala, no? Yung mga nagpapalipad guys, yung mga nagpapakape, nakakatulong po kayo sa amin. Dahil yung mga yan guys, yung mga pakakape nyo, mga pakulay nyo, tinutulong din namin yan sa mga kids. Lalo na po sa darating na pasukan. Namimigay kami mga notebooks, namimigay kami ng mga ballpen, mga lapis, mga papel, mga bond paper. Basta yung yung mga materials para gagamitin po sa eskwelahan po ng mga bata. Tinutulong namin yan guys. Kaya huwag kayong mag-alala. Yung mga nagpapalipad, may napupuntahan po yan mga kaibigan. Tumutulong kami sa darating po ng pasukan sa June. Ayan. So, eto na nga. Naku, umpisahan na kaagad natin. Hello, Susan Abeles. Ayan, Chrissy Brooks, hello. Virgilio Mainit, ayan. June Laponete, Loretta Tukita, Mohaila Balane, Rosemary Asiret, ayan, ang dami na palang nag-antay sa atin. Marcelino Laping, Michael Agzulio, June Laponete, hello KB, KB hello daw. My charity po ang Foodinet channel for the kids at senior citizen. Yes, Susan, maraming salamat Susan ha. Yan po mga kaibigan. Sino ang ating first honor? Tingnan natin guys. Bago po tayo mag-umpisa, pasensya na kayo ha. Ayan si Boss Bell pala. At si Susan Abeles, Boss Bell, God bless us all. Ayan si Shempay, Smiling Bubbles, Nana Esteban. Sino pa? Si Smiling, si Jenny Jarumay. Andito din mga kaibigan. Si Lynn Marie. Ayan, si Cat Lover. Corazon Austero, si Violeta Galban. Ayan, kompleto na naman tayo guys. Si Abel Bartolata, Efren Infante, Adel Bautista, Black Beauty OFW, Linoy Pakingan, Joy Barbosa, Corazon Austero, sino pa? Si Boss Bell, si Jamira Ali, andito din. Si Nelly Agustin, Teresita Lim, Corazon Austero, Lucita Itung, Sanda Escolano, Adelfa Oler, Tet Roque, at marami pang iba. Naku, mamaya natin babasahin yan. Ang dami na pala. Promise po mamaya guys, no? Mamaya po mag-comment kayo at magtanong kayo guys para tuloy-tuloy yung discussions natin ha, para mabasa din natin yung mga comment nyo. Mamayang dulo na po yan, okay? Dating gawi. Alright? So, eto na po. Umpisahan na kagad natin guys. Hello Norma Jalaba. Andito pala si Norma Jalaba. Si Kristan, saka si Berlita Diaz. Angela May Texon. Okay, mga kaibigan,
meron lang po tayong ipapakita, no? Bago po natin umpisahan itong pinaka-main topic, guys, kasi nga, nagbabanta na pong kakasuhan, mga kaibigan, itong mga peking testigo. Oy, Risa Hontiveros, mga peking testigo mo, mayayari na yan. The end is near. Katapusan na po ng ano mo, katapusan ng mga testigo mo. Saan mo kasi nakuha yan? Alright, mga kaibigan, no, ipapakita ko lang sa inyo, mga kaibigan. Ito po, ayan, no. Basahin nyo, guys, sa inyong screen. Dito pa lang, mga kaibigan, talagang sirang-sira na po. Sirang-sira na po ang kredibilidad nitong si Risa Hontiveros, mga kaibigan. Ayan, no, basahin nyo. Risa Hontiveros, itinangging nanuhol ng testigo laban sa Pharmally. Diyan pa lang, guys, oh, meron na pala siyang history ng panunuhol, mga kaibigan. Pero syempre, itinanggi niya, guys. Kung naalaalan nyo, yung mga panahon ng Pharmally, guys, balik tanaw po tayo, mga kaibigan. Total Saturday naman ngayon, no? Mag-ano po tayo, no? Mag-recap. So, itong Pharmally, guys, kung naalaalan nyo, sa panahon po ito ng pandemic, mga kaibigan, kinasuhan. Okay? Tapos, meron daw mga testigo itong si Hontiveros. Pero, guys, ayon po sa balita, ito po yung mga ano lang, no, mga tanim testigo, mga kaibigan. Bayad daw ito, no? Di umano, bayad daw ito, mga kaibigan. No? Basahin lang natin, ha. Todo tanggi si Senador Risa Hontiveros sa aligasyong ng kampo ng kumpanyang Pharmally or the Pharmaceutical Corporation, no? Na nagsasabing nanuhol ang kanyang tanggapan ng isang testigo para humarap sa investigasyon ng Senado. Alam nyo, guys, ganyan talaga ang gawain nila. Naghahanap sila ng testigo at binabayaran nila, mga kaibigan. Tapos ihaharap nila sa Senado. Para kunwari, guys, meron po silang mga ebidensya or mga nagtetestify, no, na meron talagang nangyaring kabalastugan. Para po badiin nila, guys, kung sino yung gusto nilang siraan. Kasi kung naalaala nyo, mga kaibigan, panahon pa po ito ni Tatay Digong. Gusto po nilang siraan, mga kaibigan. Yung magandang response ng ating mahal na Tatay Digong sa pandemic po, guys. Tapos, eto na nga, no, Pharmally. Bakit po, Bakit po, Risa Hontiveros, ganito po ang inyong ugali? Kaya kayo naki-question, eh. Kaya kayo naki-question kung bakit ang pinakatanong kasi dito, guys, ni Ka Peter, kung meron ba kayong moral ascendancy? Kaya kayo naki-question, eh. Kasi, guys, ang moral ascendancy po, base niya sa character ng isang tao. Moral, no? Moral tsaka character ng isang tao. Paano nga naman tayo magtitiwala, guys, sa isang Hontiveros na nag-lead, na nag-chairperson doon sa Senado laban po kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Kung dito pa lang sa Pharmally, guys, balitang-balita po ito, mga kaibigan, na siya po ay nanuhol. Di ba? Allegedly, allegedly po, siya po ay kumukuha ng mga testigo, ganun uli ang pattern niya. Siyempre, pareho lang ang pattern, di ba? Ganun uli. Siyempre, hindi naman natin kilala kung sino yung testigo niya. Ganun din yung nangyari kay Pastor, di ba? Same lang din. Pero mas matindi or mas malala ang kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan, dahil medyo marami-rami. At eto pa, nakatakip ang mukha at may mga alias. So wala ka talagang mahihita, guys. Sino ba yung mga yan? Hindi namin kilala yan. So paano mo nga mapipinpoint na itong si Pastor Kibuloy, mga kaibigan, ay meron siyang kasalanan? Samantala, ang mga kinukuha pala nitong mga testigo, itong si Hontiveros, ay kadalasan bayad. Allegedly, sabi ko allegedly, di umano. Ito, basahin natin, Ito ay kasunod ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Pharmally Director Lincoln Ong. Yan, kay Lincoln Ong to. Balik na naman tayo kay Lincoln Ong. Na nanuhol ng pera ang senadora kapalit ng testimonya ng isang witness para patunayan na ang ibinentang face shield ng Pharmally ay sira na.
Grabe naman talaga itong si ano, no? Talagang, anong klaseng tao ito si Hontivirus? Kaya tinawag na Hontivirus. Pasensya na po, no? Alam ko, malapit na pong Holy Week, pero pasensyahan na po tayo mga kaibigan. Wala kang magawa eh. Grabe talaga ang kanyang karakter eh. Grabe ang ugali, no? May hilig, manira. O ito pa, dagdag pa nito Pasyo, mga kaibigan, basahin natin. Ang kasama ng sinuhulang warehouse worker ng Pharmaly na naglantad din sa suhulang nagaganap ng umano'y para siraan ng Pharmaly at ang opisyal nito na si Crisel Mago, mga kaibigan. Sa pahayag ni Hontivirus, wala umano silang kahit anong track record ng panunuhol. Ito ha, sabi niya guys. Wala daw silang kahit anong track record ng panunuhol. Tingnan nyo guys, oh. Siya na po ang nagsabi niyan. Wala na siyang track record na nanunuhol sila or may panunuhol. Ganyan po sila guys. Ganyan sila tumanggi. Denial to the max. Denial queen. Huli na nga, andyan na nga, huli-huli na nga, caught on the act na nga, magsisinungaling pa rin. At itatanggi pa rin mga kaibigan. Di ba? Pero ito ha, pag sila ang nag-akusa guys, pag sila ang nag-akusa, katulad ng ginawa nila kay Pastor, akala mo sino, di ba? Pero pag sila ang inakusahan, nagagalit sila. Todo tangge, di ba? Bintang pa more. Diba? Hontivirus, bintang pa more. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Samantala, nakahanda na naman aniya si Hontivirus na harapin ang kasong posibleng isampa ng kampo ng Pharmaly laban sa kanya at sa kanyang mga staff na nasasangkot sa issue. Biro nyo? Hindi lang pala siya, pati staff po ni Hontivirus, sangkot din. Nakita nyo na. Nakita nyo na ang pattern mga kaibigan kung ano talaga mga ginagawa nito mga to. Mahilig po sila sa ganyan guys. Kaya nga itong si Attorney Balayan ay ingat na ingat din. Kasi alam nila guys Alam nila kung paano gumalaw itong mga to. Dilawan Ang mga dilawan po guys, mga traidor po yan. Grabe yan. Hindi talagang pag umatake yan guys, patalikod. At bigla-bigla ka na lang, bigla-bigla ka na lang babanatan dyan at gagawan ka ng kaso. Di ba? Ibang klase Ito ito guys, balikan po natin to mga kaibigan kasi Saturday naman tayo, no? Recap tayo. Ito po Ayan po si Peter mga kaibigan. Nagpapasalamat din po tayo kay Peter guys dahil sa kanya mga expose, no? Kay Risa. Katulad nung Kirida, no? Bawal makikiapid, di ba? Nagpapasalamat po tayo kay Peter guys. At least lumabas po ang mga katotohanan. Dahil si Peter po, alam naman natin guys, isa din yan sa mga kadres, no? Na katulad po yan ni ka Eric. Ito naman si Peter, medyo senior siya, ahead po siya kay Eric, no? Kaya mas marami siyang alam guys patungkol po kay Risa Hontivirus. Ahas. Ang dami ng ahas ngayon no? Bakit yung mga ahas naglalabasan? Ito po ang sabi ni Peter mga kaibigan. Basahin lang po natin guys Ayan kung nakikinig si Risa, ito basahin lang natin guys Kung nakikinig si Risa, she knows what I was talking about. Alam niya kung anong ibig sabihin, alam ni Risa. Ayan Wala siyang karapatan na magsalita ng ganon kay Pastor Kibuloy. Bakit? Ang tanong ko, malinis ba siya? Malinis ba si Risa? Mas madumi pa si Pastor Kibuloy sa kanya? Yan ang tanong ni Peter. Malinis ba siya? Malinis ka ba, Risa? Di ba? Mas malinis ka ba kay Pastor? Ibig sabihin, sobrang dumi si Pastor? Kasi guys, pag nag-akusa siya, parang wagas Sasabihin ka ganyan, guilty ka, may kasalanan ka, na hindi pa napatunayan. Di ba? Para lang talaga sa sarili niyang interes. Para makagain siya ng, syempre, grandstanding Makagain siya guys, ng siguro, supporter. Di ba? Kirida ka lang!
Ibang klase talaga. Oh, kapag hindi niya tinigilan ang kanyang pinaggagawa na yan, meron talagang magsasalita. Ako, ayaw kong, hanggat maaari, ayaw kong. Kasi ayaw kong, pero masyadong personal ang pag-atake niya kay Pastor Kibuloy. No, magkakalabasan talaga to, guys. Pag talagang hindi hinto ito si Risa Hontiveros, magkakalabasan talaga, mga kaibigan. Kung anong mga tinatago, di ba? Kasi, alam nyo, guys, alam naman natin, di ba, alam po ng lahat ito, na meron po tayong korte. Bakit yung pinaikot-ikot sa Senado? Parang gusto nyo lang gawin dyan, kaya nyo pinaikot-ikot sa Senado, para po magkaroon kayo ng name recall. Siyempre, malapit ang election, di ba? Alam na natin ang mga pakay nito mga to. Para po maalaala sila ng mga tao na kunwari sila ay lumalaban. Pero iba pala ang kanilang pakay, mga kaibigan. Siraan po si Pastor, siraan po ang mga Duterte, kasi ang pinaka-target talaga nito, guys, si Vice President Sara Duterte. Kasi si Vice President Sara Duterte, guys, siya po ang pinaka-matinding kalaban pagdating po ng election, mga kaibigan. Hindi sila makakaano dyan. Hindi sila makakaporma. Lalo nung nalaman nila na may Duterte-Duterte tandem na isinisigaw doon sa prayer rally. Doon pa lang, guys, nanginginig na sila. Grabe po, mga kaibigan, talagang hindi po nila kakayanin ito, guys. Lalo na itong pasabog ni Peter doon sa prayer rally. Ito, guys, sabay-sabay nating panoorin para maintindihan po natin, guys, kung bakit nagkaganito si Risa Hontiveros. Nasabi nga nila mukhang meron ng something. Ang sabi nila, mga kaibigan, ito hindi galing sa akin to, pero marami pong nagsasabi, mga kaibigan, na ito daw si Hontiveros, guys, merong something na daw sa ulo. Parang may parang hindi na talaga nila maintindihan, mga kaibigan, Parang iba na po ang kanyang pag-iisip, mga kaibigan. Parang papunta na po doon sa parang napoposes na po siya, guys. At pag naposes siya, para siya napaparanoid. Matindi. Ibang klase. Ano ba tawag doon? Parang may saltik. Ay, nako. Sa mga hindi pa nagtuslok dyan, tuslok naman kayo, guys. Ito po, panoorin po natin, mga kaibigan, si Peter, para maintindihan po natin, guys, no? Yung mga sinasabi at mga pahayag ni Peter, mga kaibigan. Hontiveros, and it is understandable. It was a very humane act, no? Makatao. Sa kabila ng hindi pagiging makatao ni Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy. At ayaw kong bitiwan yan. Let me pursue the issue about Risa Hontiveros. Ayan na. No? Sinabi ni binanggit kanina ni Miss Maharlika na kung ang rason sana ng pagpapatawag ng hearing sa Senado ay para sa kapakanan ng mga naaabuso, no? Na mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Wala namang naabuso Hindi kami nabuso, 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 hindi kami nabuso. At uulitin ko, yung mga hinarap or kinaladkad sa Senado ay iilang tao. At meron pa yatang isang foreigner. Ano ba yan? Ukrainian, no? Yung mga nag-claim na mga testigo laban kay Pastor Kibuloy ay mga nakatakip nga ang mukha. Mga nakamaskara. Dito, walang nakamaskara dito. Yes! At napanood ko rin sa YouTube, kahit
sa Facebook nagsasalita, mga active members ng Kingdom of Jesus Christ and inactive. Yung mga inactive ang galit na galit. Galit na galit sila dun sa ginawang pambababoy, pambabastos kay Pastor Kibuloy sa Senado ni Risa Hontiveros. And they were inactive members. At itong mga hinarap ni Risa Hontiveros na mga nakatakip ang mga muka ay mga sinasabi mga dating membro or mga inactive, no? At hinahamon ang Senado, si Risa Hontiveros, nitong mga nagsasalita against dito sa mga faking testigo. At sabi nila, bakit kami hindi ninyo imbitahin? Bakit yun lamang may sinasabing masama, hindi maganda? Bakit hindi ninyo kami kausapin at bitawag? Yes! At sila naman ay madaling maimbita sapagkat nakaharap sila, nagsasalita sila, wala silang maskara. Sinasabi nila kung sino sila, pinapakilala nila kung sino sila. At meron isa talagang galit na galit na halos magmura na, no? Oh, speaking of pagmumura, I would like to apologize. Pastor, pasensya na kayo, nakapagmura ako ng isang araw, ano? Nadala rin ako ng aking, ano ba tawag yun? Simbo yun ang damdamin, ano? Hindi na po ulit. At gayon din, gusto kong humingi ng paumanhin. Baka na-offend ko, medyo naikumpara ko yung mga ibang samahan ng simbahan sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy na nanindigan laban sa terorismo. Again, I apologize. Wala po akong intensyon na insultuhin kayo. Siguro medyo naantsaw ako at hindi na po uulit. Ang gusto kong expound dito ay yung issue na hindi ko naipaliwanag mabuti sapagkat nabanggit ko na napilitan ako. I'm sorry, hindi napilitan. Tumayo ako rito. Nag-volunteer ako na humarap dito upang ilantad kung sino si Risa Hontiveros at upang questionin ang kanyang credibility. At binanggit ko na meron ka bang moral ascendancy? Nasaan